Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating palatuntunang Apap Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang aking ipinagmamalaki at ginagalang na kaibigan si Ped Canao. Yung iba mga kasama natin coming pa lang sa programa natin. Alam niyo naman na yung programa natin is 1 hour but uh, sa later part ng programa natin, they will join us. Mga kaibigan, isa pong napakalaking karangalan ho na sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating week na ito, every Sunday po tayo napapakinggan sa 99.9 DWGB-FM at sa DWDD Armed Forces Radio every Thursday, 11 to 12. At na papanood din po tayo sa Facebook and YouTube. I-type nyo lang po yung Apap Batangas. Lahat po ng programa natin ay inyo pong mapapanood doon. And continuous po yung ating ginagawang coordination sa iba't ibang mga cable TV station para ang ating pong palatuntunan ay mapanood at makatulong ang programang ito para palakasin po natin yung ating komunidad, especially ang lalawigan po ng Batangas na sa ngayon po ay talagang napakarami pong nangyayaring magaganda at siguro ito yung dahilan kung bakit sa araw na ito ay pinagpala po tayo na tayo po ay bisitahin ng ginagalang at ating ipinagmamalaking ama ng lalawigan po ng Batangas. At siguro pabati mo natin ang ating Governor. Sir, isa pong napakalaking karangalan na kayo po ay maging part ng ating palatuntunan. Actually, pinaplano pa lang namin, sir, na padalahan kayo ng formal invitation. And di po namin expect na pupunta po kayo dito sa pamagitan lang ho ng tawag at saka ng imbitasyon ng mga isa sa mga kasama namin. But we're very, very happy, Governor, that you're joining our program today. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Magandang umaga naman at ako'y talaga natutuwa. Ako'y inanyayahan pumunta dito ngayong umaga pero mukhang yung nag-anyaya sa akin hindi nasabi sa inyo. Pero napakaganda naman ng ating pagtitipong ito at kaya nga ako nagpunta dito ay upang ipahayag ko ang aking pasasalamat dahil katulong natin ang Up Batangas sa tunay na pagkilala sa yaman, kadakilaan ng ating lalawigan. At ganda. Ito hindi lamang natin ginagawa, kung talagang nakikita. Tama-tama na pagkakataong ito ay ating itinatanghal ang ating mga mutya ng lipa. Kung meron tayo talagang tourism attraction, alam natin na ito ay kinakatawan, binubuo ng mga taga Batangas. Ang number one na talagang masasabi natin na asset ng ating lalawigan ay yung ating mga Batanggenyo at mga Batanggenya. Magaganda ang kalooban, tunay na matitibay ang puso, matatalas ang kaisipan, at tunay na magaganda. Hindi lamang sa labas, kundi pati sa loob, hindi lamang sa isip, kundi sa kaluluwa at sa kanilang mga puso. Kaya't ito ang tunay na ginagawa natin sa lalawigan ng Batangas. Ang ating tinutuunan ng pag-unlad, ang ating tinutuunan ng kaayusan, ay ang ating mga kapwa Batanggenyo at Batanggenya. Kaya't ang mga programa natin ay dito lahat nakatuon sa kalusugan, sa pagpapaaral. Tayo ngayon ang pinakamarami na ulit na scholars. Mahigit na 10,000 na ngayon. At padadamihin natin na 20,000 by next year, 30,000 next year. Dahil napakahalaga na tunay na bigyan natin ng kakayahan at ang ating mga kabataan. At hindi lamang sa larangan ng utak o isip, hindi lamang sa larangan ng kabuhayan, kundi tiyan, kundi ganun din sa ating kultura, sa ating mga kaugalian, kasaysayan, at napakalaki ng tulong. At natutuwa ako na ang ating lungsod ng Lipa ay nakikita ko ay parang nangunguna
sa ating pagpapaunlad. Kaya naman sa larangan din ng tourism, nakuha ko na ang approval ng ating uh, Department of National Defense na itong ating Fernando Air Base ay tunay na gawin nating international airport. Ano ha? Ito ay matagal na natin binalangkas nung pang una ako naging governor. Pero medyo nung ako'y wala na ay medyo hindi na natuloy. Pero ngayon tinutuloy uli natin. At tapos na yung preliminary study. Pupunta ulit ako sa China bukas kasama ni President Duterte. Dahil ako naman ang pinaka-regional Development Council Chairman ng Calabarzon. At ganun din, ako rin ang chairman ng lahat na RDC ng buong Luzon. Kaya tayo ang kausap ng NEDA sa pagpapaunlad dito sa atin. At ang lalawigan nga ng Batangas, ang kinikilala na isa sa mga nangunguna. Ayaw nating nangunguna dahil ang presidente galing sa Davao. Ano? Kaya, pero dito naman talaga, ang ating Port of Batangas, ito sa loob ng, bigyan lang niyo ako ng 3 taon, hanggang 5, matagal na yung 5, ay talagang mas malaki ito kaysa sa Manila na. Makakatulong din naman tayo sa Manila dahil mawawalan ng traffic. Dito mapapupunta sa atin. Kaya pinagbubuti natin ang ating transportation. Bubuhayin natin yung train. Halimbawa, para yung mga containers, yung mga tankers ng gasolina at diesel, hindi na gagamit ng ating mga karsada, ng ating mga Star o SLEX. Dito na ang gagamitin nila. Kaduktong naman yon ng ating South Rail na patungo sa, iduduktong natin sa Calamba. Dahil doon naman may plano na rin na pasimula sa Tutuban hanggang Bicol na yon. Kaya mahalaga yan at meron nga tayong paliparan na inaasahan ko na matatapos. Magagamit na ito after siguro next year. Pero hindi pa kaya ngayon 1,500 pa lang ang length ng ating airstrip. Pero ito gagawin natin na 2,500 para yung mga aeroplano makakarating hanggang Singapore, hanggang Beijing, Kota Kinabalu, Brunei, at siyempre Japan, Korea, paabot na natin ito dito. Pero magkakaroon na naman tayo ng flights galing sa Davao, Zamboanga, Cebu, dito rin pwede dahil sikip na ang Manila International Airport. Kaya ang ginagawa natin dito, hindi lang naman para sa atin, makakatulong sa buong lalawigan. Pinakikita natin. Kaya gusto nating makita na tunay na magkaroon ng yabang ang mga taga Batangas. Muna tayo? Alam naman natin na tayo dito mawala na ang ating yaman, huwag lamang ang ating yabang. Pero hindi mawawala ang ating yaman. Lalo na sa tourism. Ang Lipa, kahit maliit, meron naman kayong frontage sa Taal Lake. At ito ay ating pinagyayaman ngayon. Meron tayong 200 million ngayon para sa Pansipit River. Tuloy pa rin yung ating parang coastal road around the lake. At so marami tayong ginagawa. Yung ating mga tourism, pati na sa mga religious tourism. At alam natin na ang Lipa ay nandito ang ating Carmel. Nandito rin ang ating cathedral. Sa Lipa, sa Taal naman, nandun ang ating Kaysasay, ang ating Basilica. Kaya't marami tayong may pagmamalaki. At nakikita natin ngayon at na may pagmamalaki natin ang ganda ng ating mga kabataan. Hindi lamang sa muka, hindi lamang sa katawan, kundi talagang sa ugali. At yung lakas ng loob. Kaya ito ang ating adhikain kayo sa inyo nakatuon na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. At mahalaga, igalang at kilalanin. Ayun ang ating palatuntunan.
At natutuwa ako sa Up Batangas sapagkat ito ay tunay na ipinakikita sa lahat. Ha? At tayo naman, kailangan ipakita natin ito sa gawa. Ha? Kaya't ang ating lalawigan ay yung ating food terminal, ako'y galing lamang doon, nag-meeting kami nung pinakamalaking kooperatiba sa buong Pilipinas. Yun ay naririto rin sa Batangas. Yung SIDC. Yung SIDC ay suro-suro lang, yung isa lang barangay. Pero since 1969, 48 years ago, ngayon, ang kanilang asset kooperatiba lang, 2.15 billion na. Ha? 2 billion, 150 million ang total assets nila. Yung pinakamalaking cooperative naman sa electricity dito rin sa atin, sa Lipa. Yung ating Batilec, naririto. Kaya tayo ang talagang kinikilala sa dito. Kaya gusto kong ipaalam ito sa atin sa Up Batangas. At napakagandang pagkakataon ngayon. At kasama natin ay puro may pakikita natin ang ganda talaga ng ating lalawigan. Hindi lang sa salita, hindi lamang sa mga ports, airport, at mga expressway, kundi yan, sa ating mga kabataan. Hindi lang naman kabataan, pati yung mga namamahala. At siyempre, ang ating mga namumuno, mga pasimuno natin sa Up Batangas. Kaya dito ay susuportahan naman natin at ang unang suporta natin, nagtayo tayo ng investment council. Kung saan nagpupulong-pulong ang lahat ng mga investors natin. Maraming investors natin taga rito sa Batangas, marami taga Lipa dahil ng ating Lima, at ang ating sa Santo Tomas, marami tayong economic zones at dadagdagan pa natin ito. Kaya nga lamang namahal ang lupa. Itong ating airport, pag nagpatayo na tayo, may developers na tayo sa 1,500 na paligid nito. So hanggang doon sa kinalaglagan ng mataas na kahoy, hanggang Balete. Pero siyempre, hanggang dito rin sa atin, sa Tangway, mataas na ngayon. Sa totoo lang, tumataas na. Yung ICTSI, malaki na investment dito. San Miguel Properties, meron silang 358 hectares. Nasa Lipa rin, hanggang pasimula San Salvador. Hanggang doon sa mataas na kahoy at Balete. Kaya't malaki ang pag-unlad na inaasahan natin sa ating lalawigan. Pero nakatuon sa ating mga kababayan. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa Up Batangas at nagkaroon tayo ng pagkakataon. Sabi ko nga, pag tayo iniimbita, tayo napunta dito. Yes, sir. Ang sa ating Regional Development Council ng buong Calabarzon, ang aking co-chair, taga Batangas din, si Ding. Member ng Up Batangas. Siya, engineer naman siya. Kaya't ang mahalaga nito ay itong ating pagsasama-sama, pagtulong-tulong, at yung madali tayong lapitan sa ating mga pangangailangan. Thank you very much, Governor. Governor, ipakilala ko lang po yung mga tao na nasa programa ngayon. Yung inaimbitahan natin si Minnie Atienza. Siya po ang president nitong magandang mga dilag na kasama natin ngayon. Si Tin Mayor, ang pageant chairman. Nasaan siya? Ito pala. Oo. Kaya pala maganda rin, ano? And then si Ram Mendoza, yung aming kaibigan. And then ito, ipinagmamalaki natin to. Alam mo, minsan kinakailangan na patuloy nating sabihin yung mga dapat ipagmalaki natin. Dahil kami, sa Armed Forces, naniniwala kami na ito yung isang susi para pataasin natin yung patriotism ng bawat isa. Ipagmalaki natin kung anong mayroon tayo para yung sense of pride tumaas at yung patriotism ang susunod. Si Jillian De Vesaho ay top-notch ito, number 6 ito sa CPA board, no? At ngayon bagong pasa sa bar, no? Oo.
At attorney na yan na Governor. So, at saka yung mga nagagandahan natin mga dilag na later on ay siguro baka pwede ipakilala muna ni Mini para mapakinggan ng ating mga nakikinig sa ating palatuntunan na ito yung ating mga Sige ho, sige magandang ho. umaga po sa inyong lahat. Papakilala ho nila ang sarili nila para Sige. marinig din natin kung saang barangay po sila galing. Sige, sige. At yan. Okay? Pangalan at saka taga saan? Yes po, I'm Joanna Christine Delangin, 21, from Barangay Balintawak po. Okay. I'm Dapat siguro Shaira- may palakpak na konti. Palakpakan natin siya. I'm Shaira Solis from Malagonlong, 20 years old. Palakpak ulit. Hi, Krisha Suarez, 24, from Barangay Balbok. I'm Vienna Nicole Villanueva, 17, from Barangay Maraway. Good morning, everyone. I'm Gracia Mendoza, 19 years old, from Barangay Cuyumanggi. Hi, I'm Michelle Diaz from Barangay Sabang. Good morning, everyone. I'm Celine Nigosa, 19, from Barangay Malitlit. Hi, good morning po. I'm Eliza Crystal Resho, 19, from Barangay Pangao. Hi, I'm Serena Rivera Hernandez, 18, from Barangay Dos. At may nakakita ko dito yung Miss Lipa Tourism Second Runner-Up, si Serene Oviar. So, sige, pakilala. Gusto mapakinggan natin yung boses ni Serene. So hello po, I'm Serene Oviar. I'm 19 years old and I'm Miss Lipa Tourism, second runner-up. Galing. Palakpakan. And si Rosila. Hi, good morning. I'm Rosal Fatimes Agustin, 20 years old, and your Miss Lipa Tourism first runner-up po. Galing. So, Governor, yun po ang ating inspirasyon sa ating pong programa ngayon. Alam nyo, ako ay witness ako sa magandang mga ginagawa ni Governor at saka yung kanyang pagiging masigasig. Yung anak ko po, sir, ay na kay Secretary Dominguez. Siya po ang executive assistant. And siya po nagkwento sa akin kung paano niyo po ibinebenta yung lalawigin po ng Batangas, yung mga development, yung mga talagang makatulong sa kaunlaran ng ating ng lalawigan natin. So, ngayon ay... Magkakasama na naman kami bukas. Sir. Pupunta ka, magkikita Kasama kami rin sa sa yung Beijing. anak ko, sir, pati sa Russia. Baka Kasama rin nandun siya. ang iyong anak. Ira Gale Samudi, sir. Nasa airport na siya ngayon, sir. Okay. Pupunta na ng China. Dahil sa Russia, pupunta rin ako. Kasama rin siya doon, Before sir. dahil kailangan talaga na tulungan natin. Dahil si President Duterte naman, kinikilala, nasabi mo nga ang kagitingan din ng mga taga Batangas. Gusto ko lamang bigyan din ng pansin na nung kamakaluan linggo, nandito si President Duterte. Sinalubong natin dito sa Fernando Air Base at sinamahan natin dito sa PM Ayer na nasawi sa pakikibaka sa mga Abu Sayyaf sa Bohol. Kaya ang ating lalawigan ay nagbigay din ng recognition at financial assistance sa pamilya. Ito yung ating si Second Lieutenant Saldua na taga rito sa San Jose. Pero malapit lang dito sa atin sa Lipa, dito sa Barangay Mohon. Natutuwa ako na si Presidente kasama ang Chief of Staff na ngayon ay naging DILG Secretary, kasama rin ang ating mga commanders ng Philippine Army na nabanggit mo nga na itong programang ito ay ito'y pinahahalagahan din. Ating talagang hinahangaan ang ating armed forces at ganoon din si President Duterte sapagkat binigyan niya ng kahalagahan ang kabayanihan ng isang taga Batangas na graduate ng PMA 2015 na taga rito sa atin. Ito ang dapat ay pagmalaki natin. At sabi mo nga, ito naman ay pakikita sa ating armed forces. Kaya dapat ay bigyan natin ng kahalagahan ang mga sakripisyo na ipinakikita ng mga taga rito sa atin, yung kagitingan. Yes, sir. So, bago ko po ibigay yung microphone sa akin po mga kasama dito, sir, is ako ang una magtatanong. Dahil
nakakatuwa na itong Fernando Air Base ay magkakaroon na pala ito ng extension. But ito lang po ay bilang parte po ng mga inputs dito sa planning po natin sa lalawigan po ng Batangas. Considering po ang Lipa na very crowded na po siya at plano natin gawing international airport yung Fernando Air Base. Nakikita kasi natin dito ay baka ilang taon, baka wala ng space for expansion. Para po sa mas matagalan, pang mahabaan na programa po ng lalawigan ng Batangas, yung pong lalawigan po or bayan po ng San Juan, ito po ay flat at kung makita niyo po ang San Juan Governor, ay 3 lalawigan ang nasa tabi niya, yung Quezon, yung lalawigan ng Calambano, yung Laguna, saka yung Quezon. Batangas. Yan ang- At saka ang city niya, sir, mayroon tayong San Pablo, Lucena, at saka yung Batangas City. And kung titingnan po natin, sir, yung PNR railways, mayroon tayong about mga 7 kilometers from San Juan dito sa kanan, yung papunta ng Batangas. So, in terms of strategic planning, meron ba kayo nakikita na programa ho para sa utilization ho ng San Juan? Considering ho na yung San Juan po ngayon ay talagang nandiyan yung mga resorts natin and marami po ang space niya para ho sa mas pangmahabaan na development like pwede tayong maglagay ng next na Metro Manila urban city sa lugar na yan na talagang pangmatagalan ho. How do you consider ho yung potential po ng San Juan dito po sa mga programa ng Batangas para po sa mas mahabaan na plano po natin, Governor? Mabuti makita at alam ng ating mga kasamahan ng mga kabataan na taga rito sa Lipa, talagang tama ka na ang pinaka masasabi nating pag-awas ng development ng Lipa ay aabot hanggang San Juan. Sa ngayon, nasulatan ko na, binigyan na tayo ng verbal approval, ang ating lalawigan mismo magte-take over dito sa Port of San Juan. Meron tayo doong ginawang port noon pa, hindi ginagamit. So, maglalagak tayo doon ng 200 million. Magtatayo tayo ng industrial complex doon. Meron ng katabi, may 40 hectares na ang ating lalawigan dito sa Barangay Imelda. Di-develop din natin yon parang tourism conference center. Pero sir, yung sa airport, Baka maglalagay pa rin tayo, may kausap tayo sa China, i-develop 5,000 hectares. Pasimula sa San Juan, dito hanggang Taysan, Rosario. 5,000 yon. Baka maglagay din tayo ng isa pang airport doon. Tama, sir. Gawa na yung ating karsada na pasimula sa San Juan, patungo na ito dito sa Candelaria, kung saan idudugtong sa continuation ng ating SLEX, yung South Luzon. Yung South Luzon Expressway, hanggang nakatigil yan hanggang Santo Tomas. Dahil ang simula sa Santo Tomas, ito na yung ating star na papuntang Batangas City. So yung pasimula dito sa Santo Tomas, tuloy-tuloy na yon. Yung SLEX, bagong kalye, na pasimula na rin, nakuha na yung right of way, hanggang Lucena, hanggang Pagbilao na ito, hanggang doon na sa Quezon papunta na sa Visayas. So yun, napasimula na. Yun ang extension ng South Luzon. So may kaduktong na ngayon from San Juan, gawa na yung papunta doon. Kaya ito, pinalalapad natin din ang kalye pasimula sa San Juan hanggang dito na yon sa Lipa. Nakikita na natin sa Lipa. Dito sa Padre Garcia, magtatayo yung ating the biggest cattle trading ng buong Pilipinas. Nandiyan din sa atin, sa Padre Garcia. Palalakihin pa natin yon, including private sector. Meron na ngayong kalyeng ginagawa, pasimula sa Padre Garcia, Barangay Bawi, para nga magluag din ang Lipa,
dito papunta sa Talisay, Dagatan. Diretso na rin sa Islex. 150 million na yon. Pinasisimula na. Doon makakaluwag sa Lipa. So, dito sa atin, dito sa dalawang ating exit na papunta sa poblasyon na papunta sa isa papunta dito sa atin sa Tambo at ang isa naman papunta dito sa atin sa Maraboy. Pasimula sa Maraboy, Dagatan, Talisay, dire-diretso na sa Padre Garcia. Hindi na dadaan dito sa lugar natin sa Carmel. Pagdating naman sa Padre Garcia, dalawa na yung kalye natin na papunta sa San Juan, Taisan. So tama ang sabi mo na diyan ngayon ang expansion. Private sector, sa totoo lang, one of my companies na ngayon ay nag-resign na muna ako at governor tayo, nagpapatayo na kami doon ng another airport. Pero yon private naman. Yun maliit lang, 1,200 lang. Ang length ng airstrip. Dito sa atin, may approval na ng CAAP, Civil Aeronautics. Etong Lipa, gagawin nating 2,500 meters. At sabi ko nga, sa may bandang Rosario sa San Juan, yung another international airport. Yun, mas malaki pa dito. Pero that would take another 5 years pa yun. Hindi ka pares nitong Lipa that we hope that we start before the end of the year. Before the end of the year, kailangan mag-start na tayo. Kaya paperwork lang, medyo busy. Pero meron na tayong mga investors dito sa atin. So, yan ang ating plano para ang Lipa magluag. Parang umawas naman yung kaunlaran ng Lipa dito sa papuntang Padre Garcia, papuntang Ibaan, Taisa. Dito sa Ibaan, dito natin ilalagay ang main station ng ating train. Paano kailangan nun ang mas malaking grounds? Dito, magpapalagay din tayo, para naman sa kapayapaan, meron tayong 3.5 hektarya. Dito natin ilalagay yung ating provincial detention and rehabilitation center. Ngayon, meron tayong detention center nasa Batangas City. It was designed for 200. More than 2,000 na ang nasa loob. Parang sardinas, kumbaga. Doon, ang pagtulog by shift. Shifting na. At saka doon parang meron kang condominium sa loob dahil marami ng kwan. Kaya kailangan, nag-budget na tayo at yung 3.5 hectares ang atin ngayon doon. Pati rehabilitation. Yung Japan International Cooperation, tutulong sa rehabilitation center natin. Dahil alam naman natin, ang drug, yung abuse ng illegal drugs, yan ay malaking salot sa atin. Kaya tutulungan tayo na magtayo tayo dito ng rehab center. So it will be good for sa detention, mga around 2,005. Initially, siguro mga 250 lang yung mga drug addicts. Sa totoo lang, rehab. Katulong naman natin dito ang Japan International Cooperation. At ganun din. So, yan naman, ang tanong mo lang kung paano pasimula sa Lipa, pupunta dito ang development. Yun namang ating mga industrial estate, papunta naman sa Malbar. Papunta naman sa Malbar, ililipat natin ang... Kaya yung sabi natin development dito sa atin sa Fernando Air Base, magkakaroon ng karsada, pasimula dito, pupunta hanggang Malbar. Parallel. Dito. Ang developer, nakabili na ng lupa, yung International Containers, yung ICTSI, Terminal Services. Yun yung Kirikirason. Yun din ang nagpagawa nitong ating Soler. Nasa tourism din yon. Kaya dito, sa Lipa, makakaroon din tayo ng tourism project. Yung San Miguel, sabi ko nga, makakaroon ng golf course, hotel, dito sa 358 hectares nila. Dito namang ICTSI, meron silang 500 na dito. Yun ngayon ang i-develop sa mga
economic zone naman. Pero may hotel din. Magkakaroon ng duty free, magkakaroon tayo ng ating terminal dito sa atin para maipakita natin talaga ang ganda at yaman ng Batangas. So hindi lang Lipa. Tama, traffic na traffic tayo ngayon dito. Kaya kailangan nga maglagay ng train, kailangan magbukas ng panibagong kalye at yung iba nating pagkakaunlaran, medyo umusod-usod hanggang Padre Garcia, Ibaan, Taisan, Rosario, sa San Juan pati. Yung kalye ng San Juan, yung mga pupunta sa San Juan ngayon, hindi na dadaan sa Lipa. Doon na sa papuntang Lucena, yung extension ng SLEX, dadaan sila dito, gawa na yung kalye papuntang San Juan, pati pagpunta sa Batangas City, may daan na ngayon papuntang Laia, which is considered one of the best beaches that we have. So all that way, meron na tayo ngayong karsada, diretso na yon, pasimula sa San Juan, diretso na yun sa Lubo. Gawa na yung kalye. Simentado na. Pasimula dun sa Laia, pasimula San Juan, Laia, ang huling barangay nila doon, pupunta sa Biga ng Lubo, and then all the way na yon hanggang Batangas City, hanggang Monte Maria. So yon makaka-attract din. Ang Monte Maria, narinig nyo siguro, yon ang pinakamalaking monument ng Mama Mary sa buong mundo. Lagi ang Batangas ay iniisip, hindi lang ang Pilipinas, buong mundo. Mas doble ang laki noon kaysa Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro. Pag nandudong kayo, at lahit iniimbitahan, lalo ng ating mga taga-tourism, makikita nyo doon, hindi nahuhuli ang Monte Maria sa Rio de Janeiro, hindi lang sa monument, kundi pati sa view. Sa totoo lang, mas maganda pa ang view doon sa Monte Maria kaysa sa Rio de Janeiro. Yung ating statue, sabi ko nga, doble ang laki. At ganun din sa New York. Mas malaki ito kaysa Statue of Liberty. So, doon din ang awas ng ating tourism. Sa lugar na ito. Pasimula dito, pupunta yan sa San Juan, tapos Lubo, Batangas City. Tapos, diretso pa yan hanggang Mabini. Meron na rin ngayon, 250 million, pasimula sa Star, pupunta sa Mabini. One of world-class ang ating scuba diving doon. Sa Monte Maria, lalo na. Pero kung sa kwan virgin pa. Pero recognized na ng Conservation International. Yan ang pinaka-center of marine biodiversity. Siguro pinag-aralan ng mga bata. Ang ibig sabihin nun, dyan pinakamarami ang marine species. Dyan sa Verde Island Passage. Mas marami dyan ang species kaysa sa yung Great Coral Reef ng Australia. Sa totoo lang, mas marami pa kaysa ating Tubataha. Dyan sa Verde Island Passage. Kaya pag nag-dive ka dyan, meron na tayo, na-capture na natin sa video na mga isda na may buhok, na parang buhok ng mga babae. Meron dyan na parang cave na proven na talagang na parang marine clinic, yung mga nagkakasakit, merong natural kind naman ng marine species na parang gumagamot sa kanila. At yung atin namang Monte Maria sa itaas, meron tayong mga healers at mga na doon na naka-base ngayon. Dati, si Father Fernando Suarez, pero umalis. Nagpunta sa Cavite, nagpunta sa pero ngayon baka bumalik, pero nandoon na rin yung ibang sina Sister Emma de Guzman. So, Pilgrimage and Conference Center. Pag nakita nyo yon, makita nyo doon, mag-uumpisa na, meron tayong 450-room hotel. China din, mga taga Nanjing ang magdi-develop. Meron ng building permit. Kaya sabi ko nga, paluluagin din naman natin ang lugar na ito. Nasa ganoon ay lahat ay talagang pumunta dito sa atin. Magkaroon tayo ng maraming hanap buhay ang ating mga taga Batangas. At ipakita na talagang mayaman ang ating lalawigan ng Batangas. At yun naman ang gusto ko, medyo ngalaan tayo mayayabang.
Pero may pagmamayabang naman tayo. Ano? Okay. Governor, ang sunod, acknowledge ko lang po yung pagdating ng isa pang kasama namin sa Batangas, si Maramparo ho. At yung representative ng Bantay Bayan dito po sa Batangas, si Ben Adahar. Ang sunod po magtatanong ay si Kaped Calao, Governor. Magandang umaga po sa ating mga manonood. Ako po isa sa mga pinalad na nakasama ni Governor bilang business manager dito sa ating sa Lipa, doon sa aming Batangas Investment Council. At isa sa mga tinutulak talaga po namin ay ang tourism. At pinalad din po akong makasama sa Lipa Tourism Council. Ako po ay naging membro ng APAP Batangas bilang ang aking pong tinataguyod ay ito pong agrikultura. Kaya nung magkausap po kami ni Mr. Mendoza, nabanggit ko po sa kanya na itulak namin ang agritourism dito sa Lipa. At kasama din po yan sa mga programa ni Governor, yung agrikultura. Sa katunayan po, dito sa amin sa Provincial Agri and Fisheries Council, nung kami po ay unang mag-meeting sa Kapitolyo, ay nung manalo po si Governor, ang unang-una po niya pinulong yung mga municipal agriculturist. At saka kami po. Kaya siguro, itatanong ko kay Governor, mukhang yung ating agrikultura ng ating isusulong, isa rin sa malaking industriya dito sa ating lalawigan. Totoo, kagagaling ko lang ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, dito sa pagtitipon ng SIDC, yung pinakamalaking kooperatiba sa buong Pilipinas. At inihayag ko yung sinabi ko na before the end of the year, pasisimulan natin yung food terminal. At siyempre, ang interest ng mga taga-SIDC ay yung ating grains handling facility. Na magkakaroon tayo ng pinakamaraming silos, yung storage ng grains, dito. At yung ating way of handling yung grains, vacuum handling equipment. Hindi na sako-sako. At gagamitin natin yung Manila Bay dahil the cheapest way of transportation ay yung pa rin tubig, still by vessels. Kaya mas mura ang mais na galing sa States kaysa sa yung mais na galing sa Vietnam at Thailand kaysa sa mais na binibili ng mga tagalipa dito sa Isabela. Mas mura pa. Dahil do'y sako, ilalagay sa truck, dadalhin dito. Yung sako, aalisin na naman, ilalagay na naman sa kanilang storage for mixing ng mga feed mill. Marami tayong feed mill dito sa atin, sa Lipa, sa lahat, hanggang San Jose, lahat. Ang Batangas, tayo rin, sa buong Pilipinas, pinakamaraming feed mill. Sa totoo lang, pinakamarami tayong manok layers. At sa lalawigan din, tayo ang pinakamalaki, lalo't ngayon magsisimula na ang Cargill ng operation by the end of this year. 50 million, yung Cargill joint venture ng Jollibee. 50 million birds, 50 million chicken. Gagawin Chicken Joy. Dito gagawin sa Batangas. Itong sa Barangay Santa Teresita ng Santo Tomas, nakatabi naman ang Lipa. Mas malapit pa. So, narito lang sa likod ng ating Lima. So, ang ibig kong sabihin, nasa agrikultura, livestock, nandiyan tayo. Tapos, yun ang tabi ng ating food terminal, makakaroon tayo ng pinakamalaking cold storage sa buong Pilipinas. Alam ko yun dahil dati akong presidente. I was the president of the food terminal of the Philippines. Na ngayon, it was owned by the national government dito sa Taguig. Nakikita yon. Ang problema, ipinagbili ng gobyerno. Ngayon, ginagawa mga mall, condominiums. Yung agrikultura, basic na infrastructure ang food terminal. Grains handling, cold storage, food processing, with the slaughterhouse. Lahat ng ito, nandoon 32 hectares. Tapos sa harap nito, magtatayo tayo ng parang pier, port, para naman sa mga isda, bukod pa sa mga kwan. This trip of mine, next week, I will pass by the province of Fujian sa China.
Sa Xiamen, nandoon yung mga fishing industry ng China, malaki din doon. So tie up dito sa atin. Ha? Para sa fishing, sa fish. So tayo, hindi lang tayo bangus at tilapia. Ha? Pati tuna. Ha? Sabi ko nga sa inyo, yung General Santos, tatalunin natin yon. So tayo, yung tuna, dito na rin natin gagawin yung mga sashimi, sushi, yung mga bento boxes, dito na natin magagawa. Yun ang food processing aspect natin. Kailangan natin yan. At ganun din, sa agrikultura, magkakaroon din tayo rin ng bagsakan ng mga gulay, prutas. In other words, malaking public market na nandoon lahat ang agricultural projects. Pero pinakamahalaga, kailangan naman natin may support yung mga producer. Kaya ngayon, ang sanggunian, nasa sanggunian na we're going to have 1 billion, 1 billion na equity fund para sa mga kooperatiba at sa mga associations na magtatanim ng kape, ng kakao, ng mga high-valued crops. Bibigyan sila. Pagkatapos, parang grow out ng chicken. Bibilhin din sa kanilang lahat ang kanilang production. Pati naman paiwi ng baboy at baka, magagamit din doon. At bukod sa 1 billion equity fund, meron pa tayong 1 billion, kausap ko ng Central Bank at yung mga ibang bangko, kung tawagin ay guarantee fund. Ito naman, yung mga may poultry, gusto nilang mag-expand, kailangan ng bagong bahay, o ganun din ang mga nagbababuyan, at yung mga nagde-dairy, pwede ngayon silang umutang, ang magagaranti na ito, 1 billion din yon. So, yan ang ating ginagawa sa agrikultura. Tama ang sinabi ni Ted, mas marami ang nagtatrabaho sa agrikultura. At masasabi ko naman, lahat ng bayan o lungsod ng lalawigan ng Batangas, the most entrepreneurial, sa totoo lang, mga Tagalipa. Because nandito yung mga businessmen. Ang Batangas City, mga bureaucrat at saka employed. Yung gobyerno, nandito ang ating provincial capital, mga ganon. Pero yung Lipa, mas marami ang bangko dito sa Lipa kaysa sa Batangas City. Sa totoo lang. Kaya nandito. Alam niyo kung bakit? Because business, being an entrepreneur, is a matter, of course, studying, but more important, daring, taking risk. Kailangan may konting risk. Sugal, sa totoo lang. Maraming magsusugal dito sa Lipa. Sa totoo lang. Kaya naman, sa plano ng Diyos, sa plano ng Diyos, kung saan maraming magsusugal, marami ding kumbento ng simbahan. Kaya nandito ang ating katedral. Tamon Tagaytay. Nandiyan dyan ang ating mga kasino. Nandiyan dyan din ang mga kumbento. Ibig ko sabihin, talagang nagsasama lagi yan ng mabalanse. Parang kape at gatas. Tayo, lipat dito ang kape. Bubuhayin natin ang kape. Bubuhayin talaga natin yan. Mabuti naman dito, marami tayong sinakati-katigbak, nandiyan dyan. Yung ating barako. Natalo na tayo ng Cavite sa totoong buhay. Talo na tayo ng Cavite. At ang Pilipinas, alam ganyo yung mas malaki, nag-i-import tayo ng kape. Nag-i-import tayo ng asukal. Nag-i-import tayo ng bigas. Nag-i-import tayo ng manok. Nag-i-import tayo ng baka. Nag-i-import tayo ng baboy. In other words, kulang tayo sa agricultural production. Kaya gusto natin, manguna ulit tayo. Kaya magtatayo pa tayo ng isang sugar refinery dito. Pero ngayon, Batangas, sa buong Luzon, tayo pa rin ang pinakamalaki sa sugar. So, yan ang ating agrikultura, Ted. Hindi natin kinakalimutan yan. At sa ito, binibigyan natin yan ng diin at pansin. Thank you very much, Governor. Ang sunod po magtatanong si Mar Amparo, tig-isang tanong at saka Bantay Bayan. Mar? Magandang araw po sa atin lahat, kay Gob, sa mga nagagandahan dilag.
At bago po ako magtanong kay Gob, ay babatiin ko muna yung aking anak ngayong ay karawan niya, ika-23 taon, si Rema Juana Amparo. Tapos din po siya ng tourism, nag-OJT rin po sa US. At nasa bahay po at tumutulong sa aming konting negosyo. Gob, ito pong ating tourism industry dito sa Batangas, parang marami pong kulang. Number one po yung mga sign kung saan parang kulang po yung mga sign ng kung saan pupuntahan destination yung magandang tourist spot. Tapos walang yung bawat kanto po sa ibang napupuntahan kong bansa ay merong mga booth na pwedeng pagtanungan ng mga turista, lalo na kung mga nakabas. May mga inquiry sila doon na isang building o isang lugar. Katulad po nung last month po nasa Vietnam ako, doon po sa isang probinsya doon sa Hanoi. Meron pong isang malaking river doon, papunta po sa maliit na river, pero yung maliit pong river na yon, may mga bangka po na natutulungan ng mamamayan. Sumasakay po doon ng mga turista, papunta po doon sa mga tourist destination, mga kainan po, mga lugar na magaganda. What if sa Batangas po gawin din natin para maging pakipakinabang sa ating mga turista? Atin ngang iniimbita ang ating APAP Batangas na dumalo dito sa ating Provincial Tourism Council meeting na isasabay din sa May 23. Dahil dito ilalahad natin, ipaalam natin sa lahat ang ating binabalangkas. Kasama naman sa ating balangkas sa tourism, yung sinabi ko kanina, na magkakaroon tayo dito ng international airport. Magkakaroon tayo sa ating Port of Batangas, International Port of Batangas, ang mga cruise ship, sabi ko kanina, diyan na natin paduduungin imbes na sa Manila. So, ang una muna, itong mga ito, at yun, ang pagpapatayo ng mga hotels. Pagbibigyan ng mga tourist buses, kasama na yung mga signs. Pero yung ating pagpapalawak ng ating mga karsada at pagtatayo ng mga development of the tourism spots. Ito, dahil hindi ginagawa ng private sector talaga, ang lalawigan gagawa na rin. Mamaya may dadating na mga Hong Kong developers. Kakausapin ko. Meron kaming cocktails and dinner dito sa City of Dreams. Mamayang gabi. One of the projects na ipakikita natin, ang lalawigan, dito sa may Kapitolyo, merong mahigit na 2 hektarya. Magpapatayo tayo doon ng isang, masasabi mo na rin na tourism center. 38 floors. Nandoon na yung exhibition hall, nandoon na yung mga conventions rooms, nandoon na rin yung mga hotel. Kaya 38 story yun. Yun ang kailangan natin, sabi ko, within 3 years, ang mga tourist hindi na maglaland sa Manila. Dahil yun ang experience ngayon. Pagdating mo sa marina, paglabas mo sa airport, o paglabas mo sa pier, ng mga cruise ships, traffic. Number 2, wala ka naman pupuntahan doon. Siguro Intramuros. Pero bago ka makarating sa Intramuros, traffic. Pero meron ang Manila na wala tayo, hotels. Tirahan. Ang ganda ng ating Taal Lake, ang ganda ng ating Batangas Bay, ang ganda ng Laia, Lubo, San Juan, ang ating tourism. Pero saan sila titigil? Kaya, give me 3 years, at the most 5, sabi ko nga kanina. Ang
ang mga tourist dito na bababa sa Lipa. Ano? Dito na ang baba. At marami silang mapupuntahan. Yung mga cruise ships, dito na sa Batangas Bay. Dahil dito, nandiyan na, madaling puntahan. Ano? Kung hindi sa Kwan, makakaroon naman tayo ng mga vessels din, simula sa Batangas Bay, pupunta sa Mabini, pupunta sa Verde Island, pupunta sa Laia. Ano? Ngayon, papapasukin pa rin natin sa Pansipit River, sa Balayan Bay, para dumiretso na sila. Meron akong tourist, yung Hong Kong group, pupunta rin dito sa atin sa Lemery. Hindi alam ng karamihan. Sa Lemery, meron tayong underground hot water river galing sa Volcano Island. Nalabas yan dito sa Lemery. Dito sa barangay, kung tawagin nila mataas na bayan. Ano? At saka, nalabas doon. Meron na tayo 100 hectares. I-develop into may hotels, may mga resort, may mga villas na may hot water kapares dito sa atin sa Makiling. Ano? Ngayon, at hindi natin yan, yung Lemery yon, less than half an hour, nandudong ka na sa Tagaytay. Dahil meron tayong Jokno Highway dyan na nagkuha na. Meron tayong parang Disneyland. Nahihirapan ngayon mag-develop, na i-develop natin dito sa mayasang ng Lemery. Yung kung tawagin ay Fantasy World. Pero hindi na di-develop ngayon. Yun ang i-develop din natin para maraming mapuntahan. In other words, ang mga tourist, whether international or domestic, hindi na pupunta sa Maynila, hindi na maglaland. Pero kailangan natin, hindi lang signs. Madaling solvein yung sign eh. Ang ating kailangan solvein ay yung mga facilities. Yung mga matitirhan, maupuan, makakainan, yung ganun. Yun ang ating pinaplano ngayon. At very detailed na ito. May mga developers, may mga investors na tayo. Kailangan yung mga buses na sasakyan nila, mga tourist buses. Pagbaba, galing sa cruise ship, hindi pwedeng hindi air-conditioned din at maayos yung kanya. Tapos na yung building. Sabi ko nga kanina, 200 million na. Budget umpisahan na ngayon, by June. Yung development, tapos na yung building, yung pagpapa-air condition, pagpapalagay ng mga elevator. Yun ang mga kwan. Yun ang mga tinutuunan natin. Kaya nga nagtayo tayo ng Tourism Council. Nakasama ang mga resorts natin at kwan. Kaya't yan naman ang ating ginagawa. Para natutuwa ako sa kaharap ng ating mga number 1 tourist attraction ng Batangas. Ang ating mga Batangueña. Ang ating mga kabataan. Mas mahalaga kayo kaysa sa Taal Lake, sa totoo lang. Mas attractive kayo kaysa sa Taal Volcano. Sa totoo lang. Kaya ako'y natutuwa at katulong natin ang ating city government ng Lipa sa pagpapaunlad dito. Okay. Si Fatima, birthday mo ka ngayon. Sino ang Fatima dito sa atin? Si Fatima? Yan. Hindi mo birthday. Dahil ngayon ay araw ng Fatima. Feast day ng Fatima ngayon. May 13. Ang Pope nandudun ngayon sa Fatima, 100 years. Kaya, ang ating palang Miss Lipada ang kwan. Carrying the name of Fatima, hindi ka? Yun. Kita mo na, Rosario Fatima, doble pa. Kaya, tamo ang Lipa. Sabi ko sa iyo, naririto ang ating religious tourism. Okay. Yes, Governor, talagang tunay na hindi na mapipigilan yung pag-unlad ng ating lalawigan. Sa ating mga kasama naman sa Lipa, saan nyo nakikita ngayon? Especially yung project natin, meron tayong magagandang mga dilag na nagiging katulong natin ngayon. Ano ang magiging papel nila sa pagpupromote ng mga proyekto, activities ng turismo dito sa siyudad naman ng Lipa? And baka pwedeng isama mo na rin na i-promote sa ating mga nakikinig kung ano yung mga tourism projects and activities natin dito sa
siyudad ng Lipa, Mini? Nakakatuwa ho yung mga nabanggit lahat ni Governor. Kaya naman ho ang Lipa Tourism Council ay nakikipagtulungan talaga sa lalawigan dahil naniniwala ho kami na talaga pong ang Batangas ay malaki ang potential na maging major tourist destination. Ang unang programa namin po para sa taong ito ay ang Miss Lipa Tourism Pageant at ito po ay isang pamamaraan namin upang mapakita na sa Lipa, meron tayong maayos na programa sa peace and order. Meron din tayong mga magagandang tanawin na talagang maipagmamalaki, hindi lang sa mga Batanggenyo, Lipenyo, kundi po sa buong mundo. Katunayan po, sa loob po ng 3 Sabado, lilibutin po ng ating mga kandidata ang mga destinations na yan. Umpisa po sa 4 na museo ngayong araw na to. Yan po ay ang Museo de Lipa, ang Casa Segunda, ang Museo ng Katipunan at ang museo po sa Fernando Air Base. Sa susunod po na Sabado, ipapakita naman po namin yung parte ng ating ecotourism. Sila po ay pupunta sa Malitli at may magandang ilog pa daw ho tayo sa Malitlit. Ang atin hong kandidata ang nagmamalaki niyan sa atin. Kami po ay magti-tree planting sa 4 na lugar na yun. Yung ilog ng Malitlit, sa Maliponyo, sa Tagbakin. Lagi ako nalilito kung Tagbakin, at saka sa Malarayat din ho. Yan, parte nga pala ng Malarayat. Bukod ho doon, gusto rin ho namin ipakita kung ano pang mga pagbabago or pag-unlad na meron ang Lipa, katulad po ng mga pinatayong gusali or establishmento ng ating pamunuan, yung ating ospital, yung ating rehabilitation center. Naniniwala po kami na kailangang mapakita namin na ang bayan po ng Lipa ay maaring makaakit ng mga investors dahil tayo po ay maayos nga ang peace and order, mapayapa sa atin at may pagmamalaki po natin ang ating mga, sabi nga ni Governor, yung mga Lipenyo dahil hindi lang po sa magaganda kundi talagang pinag-iigirin po namin yung aming programa sa yung maging hospitable or amiable ang ating mga Lipenyo. Meron po kaming mga proyekto na talagang gusto naming pagtrabahuhan. Like, gusto po naming mag-capitalize dun sa pagiging Little Rome of the Philippines natin. So, gusto po namin talaga, merong lugar na pupuntahan ng ating mga kapwa Pilipino or even yung mga foreign tourist natin. Like, yung isang lugar ho sa bayan, gusto ho namin siyang gawin talagang mukhang Little Rome. Kasi yan ho ang bansag talaga sa Lipa, Little Rome of the Philippines. Dahil marami nga daw ho tayong nakapaligid na simbahan sa paligid ng cathedral. Bukod ho doon, gusto rin namin mag-capitalize sa magandang klima ng Lipa. Kaya ho, maggagawa kami ng asosasyon ng mga resorts natin. Yan, yun ang sinasabi ni Governor na kailangan. Asosasyon ng resorts, ng hotels, at talaga hong i-guide namin sila or tutulungan namin sila kung paano mas mapapaganda yung serbisyo nila para ho sa pang-aakit ng mga turista natin. Okay, ang next na magtatanong ay representative ng Bantay Bayan, si Mr. Ben Adahan. Ben? Thank you, sir. Una ay magandang umaga sa inyong lahat. Mga magagandang dilag. Tama ho ang sabi ni Gob. Hindi lang kalooban, kundi pati pala ang labas. Ang amin hong kalagayan bilang Bantay Bayan ay ang safety measures. Dahil ang aming programa ang tinutungtungan na yung pagkamakadiyos, makatao, makabayan, makakalikasan. At yung katulad ho, mga ito, saan kami tutugon upang ang ating mga nagagandahang ito mabigyan namin ng proteksyon, kaukulang may security and protection samantalang sila kung saan nagpupunta. Aminado naman ho ang mga pulis na hindi nila kaya ang lahat na bigyan ng proteksyon ang lahat at sila nakatuon sa droga. Samantalang kami, the non-government organization, the NGO,
ay kami ho'y dyan talaga na kung saan kami pwedeng tumugon sa safety measures, safety and security ng ating mga kababayan, ganun na rin ho ang ating mga turismo. Samantalang part of the kalikasan. So kami ho, sa Bantay Bayan, kung saan ho kami maaring tumugon sa inyo, ay bibigay ho na at makipag-ugnayan sa inyo at kung kami saan makatutulong pa ng higit sa pagbibigay ng protection and safety sa ating ng kalikasan at sa inyo, lahat-lahat. Salamat po. Okay. Di naman kinakailangan ng sagot, ano? So, sige, punta tayo siguro sa mga contestants ba sila? Oo. Kasi ang isang crucial na role or papel na gagampanan ninyo ay tulungan yung ating turismo sa Lipa. So, simula lang tayo kay contestant number 5. No? Ano yung isang lugar na pwede mong ipagmalaki dito sa Lipa na pwede maging interesado yung mga gustong bumisita sa Lipa? At anong lugar ito? Good morning po, sir. As far as for me po, yun nga po, as we said earlier, Lipa is one of the, yun nga, nagiging kataga sa atin is Little Rome. So I'm proud po na, yun nga po, we do have different churches and cathedrals na we can be proud of po. Na pwede po talaga siyang tourist destination, pwede mga tourist spots po na we can really be proud of yung as a Lipeña, and I've already been there po sa mga different churches natin. Talaga po may pagmamalaki po natin siya, and masasabi ko po na talagang isa siya sa pwedeng maikumpara sa Rome po talaga. Mga different churches po natin. Okay, Yun po. kay Thank you po. contestant number 8. Talagang mayaman tayo sa pwedeng puntahan, ano? Anong medium ang nakita mo para ito ay ikalat natin ito sa buong mundo? Dapat hindi lang Pilipinas ang tini-target natin, ano? Dapat pati mga foreigners, di ba, no? Mga turista na galing sa ibang bansa ay ma-attract natin. Meron ka bang naiisip na paraan para dalhin ito mga turista nito dun sa sinasabi natin na marami tayong mga simbahan na pwede natin ipagmalaki? Opo, tulad po ng Lipa Cathedral, tsaka po yung mga Mount Carmel, pwede po natin sila maenggan pumunta sa ating lugar na yon dahil po sa kagandahan at pwede po natin silang ma-attract sa kagandahan ng ating sa Lipa, sa ng simbahan sa Lipa. Si contestant number 9. Oo. Yung social media, saan mo nakita yung relevance ng social media dito sa programa ng Lipa? Para po sa Tourism akin, program. ang social media, nagpe-play po siya ng napaka-important na role since in just one click, makikita po ng kahit na sino, not only in Lipa City, but also in Manila and most of all, international. So in just one click po, pwede natin pong ma-promote ang mga ipinagmamalaki natin dito sa Lipa at dahil na rin po sa social media, mas lalo nila tayong makikilala. Yun po. Galing. Thank you. Palakpakan naman natin. Si number 7. Tatayo na ako kasi hindi ko makita yung mga number nyo eh. Si number 7. Mayroon tayong social media. Mayroon nakikita ka pa mga dapat gawin ng Lipa, especially kay Ram Mendoza kasi naghahawak ng proyekto natin sa tourism eh. Meron ka bang gustong ipanukala sa kanya na dapat pang gawin para maging mas attractive yung programa natin sa tourism dito sa Lipa? Aside from tourism po, para po sa akin, people should change. Kasi we know that you, the head and the of different departments are doing your job. So we people must also do ours. I mean, we must be responsible and disciplined to support the different the different projects that you have prepared for the Lipas Tourism and for Palakpakan na natin. Nakalimutan natin palakpakan si number 5 at saka si number 8. Kasama na yun doon sa palakpak na yun, ha? And then sa number 4. Di ba ang kampanya ng gobyerno ngayon is about fight against illegal drugs, ano? Kayo, ano nakikita niyong, ano ang importance ng fight natin sa illegal drugs dito sa
tourism program ng LIPA? Ang illegal drugs po kasi nakakaapekto po siya sa safety and security po ng buong council natin, buong bayan natin. So makakatulong po yung pag-lessen ng crime pag nabawasan po yung illegal drugs dito sa Lipa City. And if mabawasan naman po yun, madadagdagan po yung tourists natin kasi po mafe-feel nila na safe sila and walang mangyayari sa kanilang masama dito po sa lungsod natin. Okay, kay contestant number 6. Anong nakikita niyo pa mga dapat gawin ninyo, kayo? Kasi kayo, nag-iikot na, no? Pumunta na kayo sa Batangas, and I understand after this, you are scheduled to go to Fernando Air Base for another project ata. So, aside dito sa mga visitation nito, ano pa ang nakikita mo na dapat pang gawin ng grupo ninyo para mas lalong maibenta natin yung, aside doon sa social media, yung sinabi ni contestant number 8. Nakikita mo mga programa pang dapat gawin ng grupo ninyo para makatulong talaga kayo sa turismo ng Lipa? I think po we should focus din po on the rehabilitation and preservation of the sites of Lipa because we have a lot of different destinations to be proud of. And if hindi po natin siya bibigyan ng pansin, first from rehabilitation and preservation, unti-unti po siyang mawawala sa atin. And I think we should start now. Like, one of the projects of Miss Lipa Tourism is yun pong gala night. The proceeds of that will be for the rehabilitation of the Museo de Lipa. And I think that is one of the brightest projects of Miss Lipa Tourism in taking step of preservation and rehabilitation of the tourist destinations of the city. Galing. Anong contestant yun? Si number 3. Dapat pala 1, 2, 3, 4, ano? So, gusto mo mag-supplement doon sa sinabi niya kasi ang kinakailangan, reconstruction. Kadami natin mga organization. Ito, si Mar, mayaman ito. Si Kaped, mayaman din ito. Diba? May mga Rotarians tayo dito. May mga BCBP tayo dito. Paano niya kaya sila kukumbinsi na supportahan niyo na project ni contestant number 6? Tickets are now available po at Tourism Council po. Mababa na kaunti, It costs 1,500 po. And that gala night ng swimsuit competition is on May 27, 2017, Monday, 4 p.m. po, at Saturday rather, 4 p.m. at Palazzo Antonio Tibig, Lipa City po. And with that po, the money that we will raise po ay gagamitin nga po sa preservation po ng museo so that ma-improve po natin yung museo ng Lipa at mas lalo po natin ma-promote ang Lipa City po. Okay. Sinong contestant yun? 2 po. Contestant number 2. 2. Oh. So, ikaw, anong qualities dapat mayroon ang mga contestants natin dito sa pageant na ito? So yung po mga qualities na meron po dapat, ang isa at isa sa amin is yung, syempre, yung not only beauty, but also the brain, meron ka. Yun pong bukas palad sa pagtulong sa mga kasama mo. At saka po yung pagiging hospitable ng bawat isa sa amin. Na yung pagkakaroon po ng pagmamalaki kung ano ba ang meron ng tunay na Lipenya. Yan lang po. Thank you. Palakpakan ulit. Napalakpakan ba natin si contestant number 3? Sama na yun, ha? Then si contestant number 1 po. 1. So, number 1. Kanina, ang dami mga projects na nabi ni Governor, ano? Talagang overwhelmed tayo lahat. Kasi nakita natin na siguro 5 years from now, makita natin na iba na ang mukha ng lalawigan ng Batangas. Pag lahat ng mga sinabi ni Governor ay mag-materialize, ma-realize natin yung lahat ng mga projects na yon. So, ikaw bilang isang, not only as contestant dito sa pageant nito, but bilang isang active na mamamayan. Saan mo nakita yung papel mo doon sa mga program ni Governor para makatulong ka? Nakikita ko po yung sarili ko bilang po isang estudyante at saka isa din pong isang mamamayan na concerned po sa mga
issues sa panlipunan po natin na ako po ay isang instrumento upang po makatulong sa pagpapaunlad po ng ating bayan ng Lipa. At alam ko po sa sarili ko na kasama po ang Tourism Council na kayang-kaya po namin to magawa. Na lahat po kami ay magsasama-sama po. Okay. So sila yung last year. Kasi incumbent ito. No? Kayo ay 15. So walang 16. So bakit wala last year nga pala? Hindi mo alam. So kayo ba si Miss Lipa Tourism second runner-up? Kasama ka ba sa nag-train sa kanila? Magaling sila magsalita. Talagang pwede silang gawing ambassador talaga. Actually po, we're so proud nga po that we have Lipeñas like them. Hindi po namin sila tinrain. It's innate po sa kanila na magagaling po sila magsalita talaga. That's why we're so proud to be a Lipeña. Galing. Palakpakan. Okay. Si first runner-up naman. So, ano yung nakita mong mas malaki pang programa naghihintay dito sa itong grupo ninyo? Kasi I'm sure na ito ay magtutuloy-tuloy na ito eh. Kung hindi man ito nagawa last year, I think with the outcome of your activities today and the impact that it will be generated, I'm sure na yung organizer will have this siguro desire to continue this program. Ayun po. Siguro ano na lang po, masasabi ko na lang po sa kanila, whoever wins po, it's more parang responsibility na siya na you're just hindi lang pretty face, hindi lang pretty face, dapat may advocacy ka and you will be a good role model to other people since you have the crown eh. So parang ipoprove mo na lang sa kanila na worthy ka sa crown. Tapos ayun nga po, ayun. Talagang So enjoy lang and turismo. Ano? Opo, ayun. Okay, thank you very much. Palakpakan po natin mga kaibigan, yung mga nagagandahan po nating mga binibini galing po sa Lipa. Sila yung pride natin, the pride of Lipa City. At puntahan ko lang si Ram, kasi si Ram Mendoza, kaibigan natin ito. And napaka-active ng, sige, itong mga kaibigan ko ito, iniiwanan yung partner nila eh. So sige. Ram, yung sinabi ni Mark kanina, di ba? Yung tinatawag na mga signage. Ako naman, napunta naman ako sa parte ng Ilocos eh. Yung awareness ng mga tao doon, pagdating doon sa mga sites, mga spots, tourist spots, ay mataas, pati tricycle driver. Pagbaba mo, sasabihin nila, Sir, gusto niyong pumunta sa ganitong lugar, maganda doon. So sila yung nagbebenta. And dito sa Batangas, hindi ko pa nararamdaman yung ganong mataas na awareness from the ordinary people participating doon sa promotion ng mga tourist spots natin. So, nasaan ito sa priority ng opisina ninyo, Ram? Ram, di ba sa City Hall ka, no? Pagdating po sa bagay, actually, kasama na po yun sa ginawa nating, I can say, reactivation of the Lipa City Tourism and Museum Council. Kasi kasama po yun sa, nagbuo po kami ng idea, this Project Delta, which I think the President, ang ating Tourism President, si Ma'am Mini Atienza, can explain further about that. Kasi isa ho doon sa under the Project Delta is yung 5As. So kasama doon sa accessibility ay magkaroon ng awareness and trainings. Din yung ating mga tricycle drivers, for example, magkaroon sila ng uniforms and then yung signages na mga streets. And then lagyan po natin ng magandang pagandahin natin yung poblasyon ng Lipa. And then yung mga traffic enforcers should be kailangang madisiplina sila. They should be well-trained. At kasama ho sa activation ng Lipa City Tourism Council ang pagkakaroon natin ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan. Kasi kasama na po ngayon, involved na po ngayon ng different departments of the city government na susuporta sa turismo ng Lipa.
So, kasama ho diyan, siyempre, i-address po natin ang traffic. So, kasama ho dyan ang SIPOS. I-address po natin dyan ang mga pagawain. Kasama ho dyan ang City Engineer's Office. Kasama ho dyan ang tanggapan po ng Senro para ho doon sa mga basura. Dapat wala makita ang turista na nagtambak ng mga basura. So, kailangan po talaga madisiplina, lalo na yung mga tumutulong sa mga turista, yung mga sasakyan, mga nagdadrive ng sasakyan, ang mga nagmamando ng traffic. At kasama na rin ho diyan yung mga may-ari ng mga resorts, restaurants, gasoline stations. So, lahat ho ng sektor ng lipunan ay aabutin po ng Lipa City Tourism Council at ng gobyerno ng lokal na pamahalaan ng Lipa sa pamumuno ni Mayor Maynard Sabili para lahat-lahat ay sama-sama nating ipakita kagandahan ng Lipa, walang turistang maligaw, no, sa kanilang pupuntahan, malaman ng maayos, at nakahanda naman yung mga lugar na pupuntahan, makita ng mga turista na maganda ang kanilang lugar at maganda ang accommodation, maganda ang places para ho sa lalong kailangan magbalik-balik ang mga turista sa lungsod ng Lipa. Okay, thank you very much. Si Jillian naman, Devesa, kasi isa ito sa dapat ipagmalaki natin. Tayo, nakasentro tayo yung pag sinabi nating tourism, ang nakikita lang natin ay yung mga lugar na pwede natin puntahan, yung simbahan, no? But di ba natin napapansin na ang Batangas ay, ang Lipa City in particular, ay nakikilala tayo din tayo sa education. Yung Lasal, nakapag-produce na tayo ng napakarami mga top-notchers na dito eh. So, paano nyo to isinasama sa programa ng tourism? Yung very strategic na location natin in terms dito sa potential na mga estudyante na galing sa iba't ibang mga bayan na nakapaligid sa atin. And then also, the presence of Lasal as one of the top producers ng mga magaling na mga graduates, top-notchers. Mayroon pang bagong sulpot na isang college dito, yung Batangas University ba yun? Yung doon sa may parte ng, punta ng Balete ba yun? Yung University of Batangas. So ito'y napag-uusapan nyo ba na isama rin yung school, yung education as one of the programs ng tourism sa Lipa? Kasama naman po yun sa programa namin. Ang totoo nga po, nagbabalak po kami na magpresenta rin po ng Junior Tourism Council para matap naman po namin yung mga potential student leaders from different schools na sila naman po yung magiging partners namin sa pag-promote ng tourism sa Lipa. At dahil sila rin po yung nakakaalam ng mga concerns nila sa bawat paaralan nila, so makakapagbigay sila ng input bilang mga estudyante sa mga different schools. At maapektuhan na rin po to syempre yung education dito, yung kapag nasimulan na namin yung mga sinasabi ng mga girls kanina, kapag na-promote na namin yung safety, security dito sa Lipa, kasi yan din ang isa sa mga concerns syempre ng mga parents. Kung pag-iiwanan ba nila dito sa Lipa, kasi hindi lang naman po mga Lipenyo ang mga nag-aaral dito sa Lipa. Ako nga po, marami din ako mga kaklase na galing Batangas City, galing Laguna, nagpupuntahan na talaga sila dito sa Lipa City. So isa ring pinaghahandaan namin yung safety ng mga estudyanteng to kapag lilipat na sila dito sa Lipa City. Galing. Oo, tsaka siguro inventory din ng mga companies at saka mga industries na nasa Batangas para ma-identify natin ano yung mga courses na maaaring i-offer natin na magiging responsive siya doon sa pangailangan ng mga industries na ito para tunay na maging attractive yung klase ng edukasyon na makikita nila dito sa Lipa City. I hope na this will also be part of inputs doon sa mga discussions ninyo, attorney. So, kay kay Tin, tayo overtime na tayo ng actually 20 minutes na. But ako nang bala sa station manager, tatawagan ko na lang. Tin, so ano mga schedule nila? So, kailan ba ang judging nito? Kailan ang presentation sa kanila para yung mga nanonood dito at nakikinig ay alam nila kung kailan nila makikita in person
itong mga candidates natin. Yes, sir. Thank you po sa pag-invite sa amin. Ini-invite namin po kayo sa swimsuit competition and gala night of Miss Lipa Tourism 2017 on May 27 at 4 p.m. at Palazzo Antonio, Barangay Tibig, Lipa City. Yung proceeds po nito, makakatulong po sa amin para ma-renovate po ang Museo de Lipa. Ticket price is 1,500 pesos, inclusive of dinner. And syempre, you get a chance to see our beautiful girls, the 2017 candidates. On June 2 naman po will be our talent night at SM Lipa at 4 p.m. Event center po ito. And our pageant night is on June 19 at 6 p.m. at Plaza Independencia. Okay, thank you very much. With that, unless otherwise, meron pong parting statement si Minnie Atienza bilang President and Head ng grupong ito. Thank you so much sa invitation dito. We just want to thank our partners na kung hindi dahil sa kanila, hindi namin mabubuo itong pageant na to. We would like to thank SMCT. Sir, makikihiram na po. SMCT, the Results Company, the Cafe at Pinay's, Georgia Bragae Shoes, Magic 88.7, The Beauty Loft, Jonah Crista Resto, and Doms Ramos Swimwear. Sana po, suportahan niyo po kami sa unang proyekto namin sa taong ito at umaasa po kami na makakatulong namin ang inyong mga manonood para po ma-rehabilitate nga namin, mas mapaganda pa, mas ma-modernize ang ating museo para po sa ating mga estudyante at lalo-lalo yung mga turista din natin na tuwing pupunta po sa Lipa, ang unang tinatanong, meron ba kayong museum dito? And we would like to be very proud of our museum, very presentable, and alam po namin, magagawa namin to sa tulong ng aming mga candidates at ng aming mga partners. Thank you so much for having us here. Thank you very much. Mga kaibigan, ako'y nagpapasalamat na tayo po ay binisita ng ating mga kasamahan dito sa Lipa. Ang programang ito ay bahagi po ng ating pagpapalakas ng kamalayan ng ating mga kabayan para malaman nila kung anong lakas mayroon tayo. Sapagkat alam nyo, ang Pilipinas ay talagang napakayaman natin. Dapat makapangyarihan tayong bansa. In terms of geographical location, ang Pilipinas ay talagang napakasentro sa mundong ito. In terms of population, hindi tayo kagaya ng ibang mga bansa na ang kanilang population ay aging. Yung matanda na may problema kung paano nila, malaking concern sa kanila. Sa atin ay lahat tayo malalakas na pwede nating i-convert siya into very productive na makakatulong activities na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Sa natural resources, napakayaman natin. Talagang marami tayong pwedeng ipagmalaki in terms of gold, copper, iron, nickel. Tayo ay nasa taas tayo pagdating sa natural resources. Isa tayo sa mga tinitingala. At ang isa pa yung ating energy of the future na nasa atin. Yung ating deuterium ay nandiyan dyan sa parte po ng Benham Rice. Tunay na mayaman talaga ang Pilipinas. At kinakailangan ito i-promote natin. Kayo bilang pwede kayo maging ambassador kung ano ang Pilipinas. Alagaan natin ito para matamasa natin, makamtan natin yung kaunlaran ng ating bansa. At sa magitan ninyo ay magbibigay din kayo ng inspirasyon doon sa mga tao na minsan ay nauudyukan na pumasok sa armadong pakikibaka. Kayo ang maging modelo na hindi kinakailangan ang armadong pakikibaka sa problemang ating nararanasan ngayon. Ang kinakailangan natin is tumulong tayo sa pagpapalakas ng ating bansa para maging matatag ito. No? At kung meron tayo nakikitang mga problema ay gamitin natin ang tamang pamaraan para lalong mas maging matatag ang ating bansa. Remember na meron tayong isang Pangulo na ang puso ay nasa isang maralita. Siguro naman ay wala na kayong makikita na isang Pangulo na pwedeng ikumpara natin pagdating sa pagmamahal sa maralita. So kaya ginagawa niya yung lahat na ito, yung campaign against
corruption, against dito sa mga illegal drugs. Ang lahat na ito ay para pagsilbihan at maramdaman, may angat natin yung ating mga maliit na kababayan. So, maraming salamat sa inyo at ako'y natutuwa sapagkat alam ko sa magitan ng programang ito ay magsisilbi kayong inspirasyon sa mga kabataan na dahil sa ngayon, dahil sa technology, ay ang mga kabataan ngayon, maswerte kayo, no? Dahil ang ilan sa mga kabataan ngayon, ang nakikita lang nila yung nasa computer, yung games, di ba? Ng mga games na ang dulot nito ay nagiging maikli ang pasensya ng mga kabataan natin. So, gamitin ninyo ang inyong kapangyarihan bilang isang mga beauty contestant, ang ganda ninyo, ang personality ninyo, para matulungan natin ang bagong henerasyon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.